Kahit ka binubugbog na ng mainstream media ang Inday Sara natin, solido pa rin na sumusuportang 32 milyon na mga putante na naniniwala at naninindigan para kay Sara Duterte na hindi matutumbasan ng mga tambalos-los at pulpolitiko na nagkahari-harian ngayon sa gobyerno ni Kuting. Voluntary action ng mga nagmamahal kay VP Inday Sara, ramdam na ng mga elitistang politiko na mas malakas pa rin ang pwersa ng masang Pilipino para sa totoong leader ng bayan. Dahil kailangan natin ay tunay na pagbabago ng bansa at ganoon din ang nais ng mga Duterte. Hindi gaya ng mga trapo na puro pamumulitika lang ang alam at magpakasarap sa kaban ng bayan. At puso po ng mga Duterte ang Caloocan. Ako po ngayon ay nililiwanagin lahat sa inyo. Sa totoo lang po, siyang na siyang po ako sa dami ng taong nandito. Ang usapan lang po namin ni Noel, barangay leader at district leader. Tatlo lang po ang distrito ng Caloocan. Tama ba ako, Noel? Tatlo lang. Kami po, ako po, Batang Tondo. Pero sa Caloocan, hindi ko ni-expect na ganito kadami ang nagmamahal kay Inday Sara Duterte. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Ito lang po muna ang aking gustong sabihin sa inyo. Wala pong kinalaman ang opisina ni Inday Sara Duterte sa nagaganap ngayong araw. Baka kasi po, meron pong mag-mislead na naman sa social media, sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Wala pong kinalaman sila dito. Kami po ay nagtawag ng suporta para po mapakita po natin kay Inday Sara na kahit na binubugbog siya araw-araw ng mga balitang hindi naman katotohanan, solido pa rin ang 32 milyong botong nakuha niya sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa lungsod ng Caloocan. Tama po ba yun? Magandang araw mga kaibigan. Wow, nakakatuwa, nakaka-inspire po yung video na yan. Pinadala lang sa akin ng isang kaibigan. Caloocan may gathering. Hindi ko alam kung kailan yan. But I believe voluntary action ito ng mga taong nagmamahal kay VP Inday Sara. Alam niyo ang ating VP, trabaho-trabaho lang. Hindi siya mahilig ng paepal pa politika. So, taga-Tondo yung nagsasalita, nagpunta siya sa Caloocan, hindi niya ina-expect na ganun kadami ang magpakita. Inday Sara movement. It's a natural reaction ng mga tao na nagmamahal kay VP Sara. I don't know kung gaano na ito ka pervasive yung membership, but that's a good sign. Okay? Kami dito sa Mindanao, hindi, talagang ano na kami, forever Inday o Duterte diehard supporters. So sana kakalat pa ito yung natural reaction ng mga tao na ano ba yung kulturang Pinoy, kung sino yung inaapi, doon napupunta ang suporta ng mga tao. Kaya sige po, Mr. Speaker, ituloy nyo ang paninira sa aming minamahal na VP Sara. You are helping her win by 2028, I tell you. Sana magising na kayo sa katotohanan. So, panoorin natin ang buong video. Salamat itong organizer. Hindi ko alam kung sinong pangalan yung nagsasalita, but siya po ang leader from Tondo nagpunta sa enjoy itong video na ito. Give the floor to Sir Daniel Noblesa, National Head of Sara Movement po. Siya po yung pinaka-head natin, pero ang pinaka-ano niya po, Maynila. So I will give the floor to Daniel Noblesa. Thank you po. Muli, magandang hapon, Caloocan. Ang hina naman ng inyong mga boses. Magandang hapon, Caloocan. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagpagpa po sa akin at sa Inday Sara na movement. Kanina po ko nagsasalita. May kinakwento po ako sa inyo kanina. Uulitin ko lang po. Kaya po tayo nandito ngayon kasi po
Alam niyo po, wala na pong humpay ang paninira sa ating pinakamamahal na Inday Sara Duterte. Alam ko, napapanood nyo na yan, naririnig nyo na. Kumbaga po, sa pelikula po ng yumaon nating idolo FPJ, bugbog sarado na si Sara Duterte sa araw-araw na paninira sa kanya. Samantalang nagtatrabaho lang naman po ang ating Vice Presidente. Ang ipinangako niya sa atin ng kampanya, unity, pagkakaisa. Dahil ang gusto po niya, isang progresibo na Pilipinas para sa ating lahat. At siya po rin ngayon ang kasulukuyang kalihim ng Department of Education, ang kumakalinga po sa mga anak ninyo. Ang pangarap po ni Sara Duterte, wala pong bata ang hindi nakakapag-aral. Ang gusto niya po, lahat po nakakapag-aral. Ako po, si Noel, matagal na po magkaibigan. Simula pa po noong 2016, sumisigaw na po kami para po kay Tatay Rudy Duterte, kay President Rodrigo Roa Duterte. Kaya po hanggang ngayon, ganyan pa rin po ang pagkakaibigan namin, Noel. Walang iwanan at hindi namin iiwanan ang mga Duterte. Tama po ba yun? Sa Caloocan po, landslide po si Mayor Sara dito noong 2022. Nagpapasalamat po siya sa inyong lahat. Noong 2016, ibinigay din ng Caloocan kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pinakamainit ninyong suporta. Landslide din po si Digong dito sa lungsod ng Caloocan. At nung panahon ng pandemya, hindi naman po niya kinalimutan ang lungsod ng Caloocan. Talagang nasa puso po ng mga Duterte ang Caloocan. Lalo na po nagpapasalamat din po tayo kay Mayor Alo Malapitan at kay Congressman Malapitan din po, kay dating Mayor Oka Malapitan, kay Congressman yun na yata, di ba? Nagpapasalamat po ako. Ako po ngayon ay nililiwanagin lahat sa inyo. Sa totoo lang po, shock na shock po ako sa dami ng taong nandito. Ang usapan lang po namin ni Noel, barangay leader at district leader. Tatlo lang po ang distrito ng Caloocan. Tama ba ako, Noel? Tatlo lang. Kami po, ako po, Batang Tondo. Kapitbahay ko po si Yorme Isko, kung kilala niyo si Isko Moreno. Kami sa Maynila, 6 ang distrito. So expected ko, ganito kami sa Maynila. Pero sa Caloocan, hindi ko ni-expect na ganito kadami ang nagmamahal kay Inday Sara Duterte. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Ito lang po muna ang aking gustong sabihin sa inyo. Wala pong kinalaman ang opisina ni Inday Sara Duterte sa nagaganap ngayong araw. Paki-record nyo po yan. Wala pong kinalaman ang opisina ng ikalawang Pangulo sa ginagawa po natin ngayong araw. Wala pong kinalaman ang Department of Education sa ginagawa natin ngayong araw. Wala pong kinalaman si Inday Sara Duterte sa ginagawa po natin ngayong araw. Okay, maliwanag lang po. Baka kasi po, meron pong mag-mislead na naman sa social media, sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Wala pong kinalaman sila dito. Kami po ay nagtawag ng suporta para po mapakita po natin kay Inday Sara na kahit na binubugbog siya araw-araw ng mga balitang hindi naman katotohanan, solido pa rin ang 32 milyong botong nakuha niya sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa lungsod ng Caloocan. Tama po ba yun? Ang sakripisyo ng volunteers, yan po ang nagpapanalo sa politiko. Ang init po ng suporta ng volunteers, yan po ang sandigan ng isang politikong nanunungkulan dapat ng tama at wasto. At hindi po kayo nagsisisi dahil si Sara nanunungkulan sa atin para ibigay at ipaabot ang inyong mga gusto sa kanya. Hindi nga lang po siya nandito dahil una sa lahat po, hindi po ito opisyal na programa ng OVP o ng Department of Education o ni Inday Sara Duterte. Ito po ay opisyal na programa ng Inday Sara ng movement. Bakit po ba tinayo ang Inday Sara ng movement? Ito po ay nagkakaisang grupo na buo, solido at hindi bibitaw ang suporta kay Sara Duterte. Kailangan po niya tayo ngayon. Una, ang kailangan niya ang dasal ng sambayan ng Pilipino. Dahil kung ang sambayan ng Pilipino nagdadasal, bibiyayaan siya ng Panginoon ng mas malakas na puso at isipan na matalinong mag-iisip ng mga programa
para sa mga Pilipino. Pangalawa, ang walang humpay ninyong suporta na kahit sa kwentuhang inuman, kwentuhang bingguhan, kwentuhang kanto lang, na pag-uusapan niyo pa rin ang mga mabuting nagagawa ni Sara Duterte sa ating lahat. Alam po niya yung mga kahilingan ninyo. Unti-unti niya po niyang gagawin at tutuparin. Tinutupad na po sa Department of Education, sa OVP rin po, kahit po binabatikos po siya tungkol po sa confidential funds. Alam niyo po ba ang confidential funds na sinasabi nila na binabatikos nila kay Inday Sara? Kung kayo po ay nakapunta na sa OVP, may mga satellite offices po na tinayo si Inday Sara Duterte. Bakit po niya itinayo yun? Kasi nakita po ni Inday Sara na kailangan pa po ba ang isang mamamayan sa Tawi-Tawi pumunta sa Maynila para lang magsubmit ng mga medical abstract para humingi ng tulong sa kamag-anak nilang naghihingalo sa ospital. Binigay ni Inday Sara ang mga satellite offices para po hindi na po kayo mahirapan. Dito po sa Caloocan, ang pinakamalapit pong satellite office, dito po sa may Road 10. Sa may Road 10 po, dyan sa may Tundo. Ngayon po, dahil nga po sa walang humpay na paninira, naka-hold po ngayon yung mga serbisyo ng OVP. Yung medical tsaka burial assistance po, wala muna po, kaya wag muna po kayo magdadamdam. Baka po siguro sa Marso, ibalik nila yon. Kung sila po ay maaayos na nila lahat doon yung sistema para wala na pong masyadong reklamo, ibabalik po agad-agad yan ng OVP. Ang ibinibigay pong tulong ng OVP, burial at funeral assistance. Kung meron po kayong kamag-anak na yumao na, pwede po ninyong ilapit yan sa OVP. Yung medical assistance naman po, lalong-lalo na po yan ang pinaka-priority po ng tulong ng OVP sa mga kababayan po natin. Yung may mga bill po na malalaki, kahit pa paano, tutulong po, hindi po buo. Gusto ko pong ipa-intindi sa inyo na hindi po porket pumunta tayo sa isang opisina, buo na po niyang i-absorb yung bill natin. Hindi po ganun ang policy ng gobyerno. Yan po kahit pa paano, 1/4 po ay tutugunan ng opisina ng ikalawang Pangulong Pilipinas. Nandiyan naman po ang PCSO, ang PACOR, ang DOH na pwede nyo pa rin pong lapitan. Pero meron po talagang pinakagusto ng programa si Inday Sara Duterte. Yun ay mga kabataan, yung mga anak po natin na makapag-aral sila. Nakita nyo naman po, walang humpay po ang pag-iikot ni Inday Sara, lalo na po doon sa mga malalayong lugar na makapagtayo po ng mga eskwelahan para sa mga kabataan, para lahat po ng mga anak natin papasok. Yun lang po yung biyayang na hindi mananakaw sa kanila. Ang kayamanan natin na may papamana sa mga anak natin, yung edukasyon. Nawa po, wag po nating hahayaan na yung mga anak po natin hindi makapagtapos. Gawin po natin ang lahat ng paraan dahil ang gobyerno lang po ginagawa niya lahat ng kanyang paraan para mapag-aral ninyo yung mga anak ninyo kahit paano less yung gastos. Okay. Ngayon po may hawak kayo mga forms, di ba? Pakitaas yung mga forms. Forms. Okay. Una po sa lahat, dahil po meron po tayong batas sa ating privacy law, kayo po ba'y sumasang-ayon na ilagay lahat ng impormasyon ninyo sa forms na yan? Hindi na. Sumasang-ayon po ba kayo? At tumari nga ito nagsabat-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento ni nga rin din ng mga netizens sa naging isyong ito. Manawa siya ng kakasira. Walang magandang idudulot sa kanya yan. Mas lalo pang nilubog sarili niya. Maganda nga yan ipinapakita na niya sa publiko kung anong pagkatao meron niyang tampalos-los na yan. Ang sinasabi, nung pisahan nila, tatapusin sila ng taong bayan. Ikutin niyo na lahat ng bayan at probinsya para ipamulat sa mga tao na kung sino pang maayos na nagtatrabaho na si Vice Presidente Sara Duterte siya pang winawasak at pilit na sinisiraan.
Ang public servant na nagtatrabaho ng tapat ay kusang nakakakuha ng simpatsya at suporta. Di galing isang politiko na kailangan pang magpanggap na santo at manuhol, magkaroon lang ng tagapalakpak.